Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, Yusek. Kahapon din po ay nabanggit ng defense team ni VP Sara yung Operation Romanov. According to Defense Counsel Mark Vinluan, and I quote, "When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but as Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect herself and her family. Operation Romanov is in place and the threat against their lives is real." Two-part question, ma'am. What does the palace know about Operation Romanov and what was done about it, if any? And the second question is, how do you react to it being used as justification for the Vice President's utterances? Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo? Siya po ang magbigay ng mga detalye para po magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Binigyan siya ng pagkakataon, sinulatan siya ng NBI para malaman ang mga sinasabing death threats sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya tumugon. Hindi po kasalanan ni Numan kung hindi magkakaroon ng anumang tinatawag nating existence, yung sinasabing Oplan Romanov, dahil mismo ang Vice Presidente na nagsabi nito ay hindi ito napapatunayan. So, anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? At ang paggamit muli nito ng justification, gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging Vice Presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang Vice Presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. The Office of the Cabinet Secretary was scrapped by virtue of PBBM's first executive order in 2022. Will he announce a new order now that the CabSec position is back? What do you mean? Executive order? Yes po. Okay, iba po kasi ang posisyon na ibinigay ng Pangulo kay CabSec Benhar Abalos. At ito po ang aking masasabi. CabSec Benhar's appointment is the President's way of redefining the CabSec position, pursuant to his authority to reorganize the executive branch, particularly the Office of the President, and second, plenary power to appoint. The President has the plenary power to appoint. Okay, and instead of a CabSec focus on managing the President's cabinet meetings, ang utos ni Presidente kay CabSec Benhar ay siguruduhing nararamdaman at napapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno. And as CabSec, President Marcos Jr. also directed him to go around the country to represent him and call on the cabinet members to help address the concerns of the public. All these tasks are embodied in CabSec Benhar's terms of references attached to his appointment. And so different po ito sa position ni Sec Lagdameo as Special Assistant to the President. Yes, iba po ito. And ma'am, last question, sorry. Was Sec Abalos considered for any other positions? Wala po. Ito po ang ibinigay sa kanya dahil makikita niyo naman po na ang tiwala ng Pangulo kay CabSec Benhar Abalos ay buong-buo. At kaya itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si CabSec Benhar Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno. Follow-up question mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. Just a point lang po dun sa nabanggit ninyo kay CabSec Abalos. Tama po ba you mentioned that the President saw the need to reorganize the Office of the President? Ano po ba ang observation ng Pangulo po sa trabaho ng kanyang mga cabinet? Why does he need to appoint the Cabinet Secretary to focus on managing the cabinet secretaries?
mas bibigyan po kasi ng focus, lalo na ngayon, ang pagbibigay ng tulong para mas maabot natin ang mga kababayan natin. Ang mga cabinet secretaries po natin ay may kanya-kanyang trabaho. Ang Pangulo po ay halos araw-araw ay umiikot sa lahat ng sulok ng Pilipinas. So sa tulong po ni Secretary Benhar Abalos, mas marami pang mapupuntahan na maaaring hindi napuntahan ng Pangulo, pero dahil nandiyan na po si Secretary Benhar Abalos, mas mararating niya pa ang ibang lugar. At i-represent niya po ang Pangulo. Follow-up question mula kay Maricel Lalili, TV5. Yusek, clarification lang po. So yung position po ngayon ni Secretary Abalos is a new cabinet position? Yes, in a way, yes. Hindi po siya, ang function niya ay hindi pang CABSEC. Mhm. Ang function niya is to help the President. Okay. Yes. So- Yun ang magiging function niya. Siya yung iikot sa buong bansa para mas mapalawak pa at ma-reach out ang mga kababayan natin. All right. So, bagamat magkaiba po yung mandate ni Secretary Abalos doon sa inabolish na position, yung Office of the Cabinet Secretary, ang tawag sa kanya ay Cabinet Secretary po. Cabinet Secretary. CABSEC pa yes. rin. All right. So, in effect, kailangan po bang mag-issue ng panibagong executive order ni Presidente to create this new position? According sa Office of the Executive Secretary, hindi kailangan ng executive order dahil po ang ginawa lamang po ng Pangulo ay in-exercise niya ang kanyang plenary power to appoint. Okay. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, the President approves the fiscal year 2024 performance-based bonus for qualified government employees. Yusek, may timeline ba kung kailan ito ibibigay? Lalo na nung in-announce, maraming government workers ang nag-anticipate. Okay, may bibigay po ako sa inyong good news pero ito po ay galing sa DBM at tignan natin po ang timeline. Ibibigay ko po, ito mismo ay ang salita mula sa DBM. Ang fiscal year 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ay ipoproseso at inaasahang maipagkakaloob ngayong taon. Okay? Baka mas maaga pa, earlier. Ang pondo para rito ay nakapaloob sa fiscal year 2026 General Appropriations Act para sa mas detalyadong schedule ng implementasyon, kabilang ang mga target na timeline para sa pagproseso at pagpapalabas ng performance-based bonus, maaari pong sumangguni sa item 9 ng EO number 61, Technical Working Group Memorandum Circular number 2026-1 na may petsang July 3, 2026. Maraming salamat. May pahabol na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, clarify lang po namin. So ano pong tawag dun sa office po ni CABSEC Abalos since the Office of the Cabinet Secretary was scrapped in 2022 po? Ibibigay ko na lamang sa inyo ang terms of reference. Ang nakalagay lamang po dito, ang nakasaad ay duties and responsibilities of the Cabinet Secretary. So, Mr. Benjamin D. Castro Abalos Jr., Cabinet Secretary, shall provide overall leadership and direction in the development, coordination, and implementation of political and constituency engagement initiatives. So, maya-maya lamang po ay ibibigay ko sa inyo to. Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Lumako tayo sa regional media. Mga katanungan po mula sa Philippine Information Agency. From Central Visayas, galing kay RV Veloso ng Sunstar Daily. You've mentioned from previous press conferences that President Marcos Jr. is entirely hands-off with the ongoing impeachment trial and focusing on good governance. If President Marcos is completely hands-off, how can the palace stay neutral when the trial is literally about threats made against the president's own life? Ang ibig sabihin po natin na hindi makikialam at hands-off ang palasyo, ang ehekutibo sa trabaho po ng Senado. Unang-una dahil may separation of powers. Hindi po talaga mandato ng ehekutibo na makialam sa magiging desisyon ng Senado. But if the issue involves the President,
at kailangan sagutin with facts. So, yun lamang po ang gagawin natin. Ipapakita natin at ipapaliwanag natin sa taong bayan kung merong issue about the president, regarding the president, i-update natin sila at ibibigay natin ang katotohanan. Huling katanungan sa Northern Mindanao, mula kay Patrick Tablon ng Wonder Radio, CDO 91.1, ano po ba ang expectations ng palasyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ang expectation, hindi lamang po siguro ng palasyo, ng ehekutibo, kung hindi ng taong bayan. Ma-expect natin na unang-una ay tumupad sila sa batas, gawin ang hearing or trial ng ayon sa rules and procedure at magkaroon ng desisyon ng naaayon na rin sa ebidensya para ito naman ay para sa taong bayan, hindi para iligtas ang isang politiko kahit na kung marami mang ebidensya pero ililigtas natin, ito po ay isang betrayal na rin sa taong bayan.